I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, mayroon tayong very good news for everybody. Shout out muna sa mga Marcos Loyalists and supporters. Alam niyo po ang araw na ito. Ito po yung takdang araw na kung saan dapat dadaluyan si Pastor Kibuloy dyan po sa Kongreso. Ang another case naman ni Pastor Kibuloy dito sa Kongreso, ito po yung franchise ng SMNI mga kababayan. Alam po natin at narinig nyo yan, nakita nyo, napanood yung violation ng SMNI, no? So dahil dyan mga kababayan, at hindi lang yan mga kababayan, hindi nga dumating si Pastor Kibuloy. So ang ginawa ng konseho, ang kamara, ay ginawa nilang na cite on contempt, na contempt ito si Pastor Kibuloy dahil hindi po dumalo, na cite in contempt. Nako, ano kaya ang susunod na hakbang ng Kongreso? So yan po ang abangan natin mga kababayan, ano? So hindi lang po dyan, no? Nako, ito guys ang masaklap mga kababayan, lalong sumaklap. Tinanggalan po ng kamara ang prangkisa ng SMNI. Nako, breaking news po yan, no? So sa mga nangyayari kay Pastor Kibuloy, kung ako sana sa kanya mga kababayan, dapat hinarap niya. Kung talagang wala siyang pagkakasala, lagi nating sinasabi, dapat hinarap niya. Bakit kailangan niya pa magtago? Di ba pag nagtago ang isang tao, ibig sabihin guilty, may ginagawa or totoo yung bintang sa kanya. So dahil dyan, ang ginawa pa lang nila, no, nag-create sila or naggumawa sila ng mga hakbang na talagang isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. through sa mga rally na ginagawa nila. Di ba? Alam niyo bang prayer rally nila? Actually guys, hindi prayer rally po yan. Yan po ay prayer rally na paninira laban sa gobyernong Marcos, sapagkat isinisisi nila kay Pangulong Marcos itong mga nangyayari kay Pastor Kibuloy at of course dating ex-president Digong na kaysa pinapayagan ng ICC, di ba, kaysa may kasabot daw ang Amerika at ang Pilipinas para lang kitilin daw ang buhay ni Pastor Kibuloy. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng mga black propaganda? Talagang sinisiraan nila si Pangulong Marcos Jr. ngayon, mga kababayan. Yung mga rally nila, pakinggan nyo. Ayan yung mga tao dyan na tumatayo sa stage, yung mga alipores ni Pastor Kibuloy, ay naku, pakinggan nyo. Yung mga toxic, yung mga pagbubunga nila, ang akala nila, sila ang hari-hari, sila ang Pangulo. Pues doon kayo nagkamali. Kahit gaano pa, ang sabihin nyo kay Pangulong Marcos Jr., paninira nyo, hoy, dekada na siniraan yan, pero hindi po natitinag yan. Walang pakialam. Who you? Di ba? Manigas na lang kayo sa pambabati ko sa Pangulong Marcos Jr. Pero ang makakalaban nyo dyan, siyempre, ang majority ng mamamayang Pilipino. Do you think, sa mga agenda nyo, iisa lang yan ang punto nyo paalisin si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Sa tingin nyo kaya, papayag ang 31 million? Binuto ng taong bayan yan. Sino naman kayo? Di ba? Walang kwenta yung rally nyo. Hindi, alam nyo, nagsasawa na ang mamamayang Pilipino sa mga ganyang rally, 1986. Wala, lumang tugtugin nyo yan. Style bulok, kahit anong klaseng paninira nyo. Tingnan nyo guys, mayroong bago ngayon, na bagong video, na nagsasalita na naman ito si dating ex-president Digong. Bakit daw pumunta sa Germany si Pangulong Marcos Jr.? Nako, kasi daw yung mga babae dun, mga mason ba? Mga malalaki. Sabi, pagkatapos niyang binawi yung sinabi niyang pagbibinta kay Pangulong Marcos na adik, ito na naman, iba na naman ang isyong binabato niya guys. Babae, hindi po ako nagkamali sa aking mga kaisipan lamang. Babae daw guys. Ano daw, alam niya daw kung bakit pumupunta daw si Pangulong Marcos Jr. sa Germany. Nabanggit pa yung mga babae dyan na malalaki. Kaloka talaga to si dating Lolo Digong. Naloka ako. Ilalabas natin yung mga video na yan sa mga isang araw mga kababayan. But anyway, dahil dyan,
ito sa aking nakikita dito, sa rally nila, mga kababayan, itong paninira nila kay Pangulong Marcos Jr., gusto lang po nila paboran sila ni Pangulong Marcos Jr. Sa mga kaso na yan, dapat i-absuelto, wag nang pag-usapan, wag nang arestuhan. Yun ang gusto nilang mangyari Doon sa katulad sa dating PAS admin, kasi mag-best friend yan si dating Pangulong Digong at saka si Pastor Kibuloy O, di ba? Hindi naungkat yung mga kaso niya? Hindi, kasi nga, walang magtatangkang mag-uungkat. O, di ba? Libre siya. Pabor talaga sa that time. Malaya siya. Pes, iba ngayon sa pamamuno ni Pangulong Marcos Jr. Walang libre-libre ngayon, mga kababayan. Walang pabor-pabor ngayon. Pag nagkasala ka, managot ka. O pag napatunayan, di himas-rehas ka ngayon. Alam nyo, iba si Pangulong Marcos Jr. Batas is batas. No one is above the law. Dahil sapagkat siya ay sumusunod din sa batas. Igagalang nyo dapat ang batas. Pag nagkasala si Pastor Kibuloy, dapat isuko nyo na. Ano bang klaseng batas sa atin pag hindi ginawa yan? O sa mga aligasyon laban sa kanya, mabigat ang mga ebidensya laban sa kanya. Mabigat yung kaso. Mismo Amerikana. O, di ba? Di ba naglabas na ng warrant of arrest? Nako, hintay na lang anytime from now. Kaya antabayan natin yan, mga kababayan, ang pag-aaresto sa kanya. Di ba? Inintrigan niya na nga yung mga ari-ara niya kay dating Pangulong Digong. O, di ba? Ito naman si Trillanes, umentra. Sabi niya, guys, mga third quarter o fourth quarter this year daw, ay lalabas na daw ang warrant of arrest ng ICC. Hindi kayo naloka. I-upload ko nga yung video na yan. So, dahil dyan, mga kababayan, we should protect our PBBM. Kailangan natin magmatyag, maging magiging aware dito sa mga taong nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulong Marcos Jr. Kailangan sa lahat ng mga Marcos loyalist na vlogger, ididibang po natin ang mga fake news laban sa ating Pangulong Marcos Jr. sa kagagawa ng itong mga anti-Marcos na ito. So yun guys, panoorin nyo ito. Na cite in contempt si Pastor Kibuloy, hindi lang po yan, natanggalan po ng prangkisa. Kayo guys, anong kapalagayan nyo? Siyempre magre-react guys yung mga yung mga alipores ni Pastor Kibuloy. Sige, sigurado tayo yan. Sa sa comment section ko nga, binabas nga ako, bayaran daw ako. No, wow, hindi ko na kailangan ng bayad, hindi ko na kailangan ng ang pera. Ang gusto ko lang mag-spread ng good news at ang mga bad news. So yun nga mga kababayan, hindi kayo mapalagay sapagkat siyempre tayo ay nalalagay sa magandang sa magandang sitwasyon sapagkat magaling ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. mamuno. Ay nako, inggit, ipikit. Anong mangyari dito sa kaso ni Pastor Kibuloy? Nga. See you guys on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Eto na. This is already the 5th hearing that we have conducted. And 6? Okay. So, 6 na akong hearing ang ginawa natin dito. We have already heard all sides pertaining to this subject matter. We have discussed thoroughly all the pertinent provisions of Republic Act 11422. Exhausted already all arguments that needed to be discussed. Mr. Chair, of the 6 hearings that we have conducted, this committee, I believe, was able to establish violations of SWARASUG to their franchise. And may I repeat what has been stated by the author, Representative Gutierrez. First and foremost, we have seen or we have established that they were in violation of Section 4, responsibility to the public, which we have already thoroughly discussed, which I will not discuss anymore. Section 10,
the sale, lease, transfer, grant of usurper or assignment of franchise. We were able to establish that there was exchange of ownership from Kingdom of Jesus Christ. In 2020, they reported in their GIS that KOGC owned 95% of Suarasug. However, in 2022, as per their GIS, the shares of KOGC was diluted to 46% and it was transferred to Primus Global Holdings, I believe. So clearly there was a transfer of ownership, and under Section 10, they should report this to Congress or rather ask permission from Congress, and once the transfer is consummated, they should report it to Congress within 60 days, which they did not do. Now, under Section 11, we have also established that they were also in violation of this pertinent provision, dispersal of ownership. It is very clear that in the life of their franchise, they should offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock. However, for the past 29 years on which they have been operating, not a single stock has been offered to Filipino citizens. And lastly, Section 12, which is the reportorial requirement. So, Mr. Chair, klaro-klaro, although of course the legal counsels of Suarasug will oppose our findings, they have their own interpretation also of the law, but I believe that this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. On this note, Mr. Chair, this representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarasug Media Corporation. So move, Mr. Chair. There is a motion. Approval of House Bill 9710. Any second? Second the motion, Mr. Duly Chair. seconded by Honorable Pancho. Any objections? The chair in objections. House Bill number 9710 is approved as with no amendments. And ano pang sabihin ni Atty. Topacio, he was hired by Pastor Quiboloy as a legal counsel. It's his job to delay this contempt. Alam naman natin, Atty. Topacio, kahit na sa'yo, naniniwala ba kayong sisipot si Pastor Quiboloy? These are just delaying tactics. Even though na mag-hearing na naman tayo next, iba na namang rason ng nila ibibigay. Mag-hearing na naman tayo, kapitong hearing, ibang rason na naman. When will this be concluded? As I've said, Mr. Chair, it is incumbent upon this committee. It is our obligation under the rules that we should cite him for contempt to compel him to appear in this committee, Mr. Chair. But, Mr. Chair, I still insist, my motion, my earlier motion, I again reiterate, I move to cite for contempt Pastor Quiboloy, Mr. Chair. Naku po.